Mabining umaga sa lalawigan ng Batangas, tahimik ang kalangitan. Hanggang sa dumating ang balita. Isang baryo na tinawag na San Gabriel ang biglang naglaho sa mapa, tila nilamon ng lupa. Walang pagsabog, walang kalamidad. Pero daan-daang residente ang natagpuang patay sa gitna ng kalsada, na may tahimik na mukha na tila may hinihintay. Ang mas kakaiba, tanging ang mga seminarista sa tuktok ng burol ang nakaligtas. Samantalang ang buong baryo ay nagyelo ng walang bakas ng karahasan. Mga pulis, mamamahayag at forensic expert ang dumating. Ngunit habang mas malalim silang naghuhukay, mas maraming bagay ang hindi maipaliwanag. Ang mga bangkay ay nananatiling mainit kahit ilang araw na, at sa kanilang dibdib ay nakasulat ang iisang salita, katarungan. Pagdating ng gabi, may nagrosaryo na naririnig mula sa ilalim ng lupa, at ang anino ng mga namatay ay tila bumalik at naglalakad sa mga kalye ng baryo. Ito ba ay salot, sumpa, o isang panalangin na sinagot sa pinakanakakatakot na paraan? Ang sigurado, sinumang sumubok na hanapin ang katotohanan ay hindi na bumalik na pareho. At sa ilalim ng lupa ng San Gabriel ay mayroong isang bagay na nagbibilang pa rin. Dahan-dahan, sigurado, naghihintay sa huling pangalan. Ang katarungan ay hindi pa tapos dahil ang tao ay hindi pa tapat. Magandang umaga, mga kaibigan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe na buton. At panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito ay maraming mahahalagang aral at insight na maaari nating matutunan. Huwag ding mag-atubiling magsulat ng mga panalangin sa seksyon ng komento. Kagigising lamang ng umaga, inalis ang manipis na hamog sa gilid ng bundok ng San Gabriel, isang maliit at tahimik na baryo sa pagitan ng Batangas at Quezon. Malamig ang hangin, bumubulusok ang hamog mula sa dulo ng mga dahon. At ang mga tandang ay hindi pa nakakatilaok ng isang batang seminarista na nagngangalang Rafi ang lumabas mula sa seminaryo ng Inang Rosario upang kumuha ng tubig para sa Rosario sa maliit na ilog na dumadaloy sa gilid ng baryo. Magaan ang kanyang mga hakbang, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang lakad ay may naramdaman siyang kakaiba. Isang perpektong katahimikan. Walang tunog ng kuliglig, walang tahol ng aso, maging ang hangin ay tila huminto sa himpapawid. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa unang kanto, biglang huminto si Rafi. Bumagsak ang kanyang timba sa lupa. Sa harap niya ay bumungad ang isang tanawin na hindi maipaliwanag ng kaisipan ng tao. Dose-dose ng katawan ng tao ang nakahandusay sa gitna ng kalsada. Ang ilan ay maihawak pa rin pala, ang iba ay magkakayakap. Bukas ang kanilang mga mata, nakatingin ng walang laman sa kalangitan. Walang dugo, walang sugat. Tahimik ang kanilang mga mukha na tila natutulog sa gitna ng panalangin. Sumigaw si Rafi, tumakbo ng mabilis pabalik sa seminaryo. Nagmamadali namang lumabas ang ibang mga seminarista. Sinubukan silang pakalmahin ng isang nakatatandang pari na nagngangalang Padre Fadlan. Ngunit nang makita niya mismo ang direksyon ng baryo, nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Mula sa malayo, makikita na ang buong pangunahing kalsada ng baryo ay puno ng mga walang buhay na katawan, nakahanay na tila naghihintay ng rosaryo ng komunidad. Dumating ang pulisya pagkaraan ng 2 oras. Ang kalsada ng baryo ay napuno ng tunog ng sirena at mabibigat na yapak ng sapatos sa basang lupa. Si Commissioner Ari Santiago, ang opisyal na inatasan na hawakan ang kasong ito, ay agad na nag-utos ng paglisan. Tinitigan niya ang dose-dose ng katawan sa makitid na kalsada, sinusubukang humanap ng lohika. Ngunit habang mas siniyasat, mas nagiging walang saysay. Walang bakas ng karahasan. Walang dugo, saksak o pasa. Lahat ng biktima ay huminto sa paghinga sa iisang oras. Humigit kumulang madaling araw, ayon sa orasan na nakasabit pa sa kamay ng ilang residente. Mas kakaiba pa, lahat ng katawan ay natagpuan sa labas ng bahay. Tila lumabas sila ng kusa sa gitna ng gabi. Walang sirang pinto ng bahay, walang bakas ng pamimilit. Sina Rafi at ang mga seminarista na nakaligtas ay siniyasat isa-isa. Lahat ay nagsabi na wala silang narinig noong gabing iyon. Walang sigaw, walang tunog ng yapak. Naramdaman lamang nila ang isang malamig na hangin na napakatusok, pagkatapos ay ang lubos na katahimikan. Kinabukasan, opisyal na idineklara ang San Gabriel bilang isang emergency quarantine zone. Naglagay ang mga sundalo ng dilaw na tape sa mga pinto ng bahay, at ang mga ambulansya ay naglalabas-pasok,
nagdadala ng mga bangkay na maayos na nakaayos. Gayunpaman, walang amoy ng nabubulok, walang bakas ng mabilis na pagkaagnas tulad ng karaniwan. Tinitigan ni Commissioner Aris ang seminaryo na nakatayo ng buo sa maliit na burol, ang tanging lugar na buhay pa sa gitna ng lubos na kamatayan. Sa kanyang puso ay alam niyang ang sagot sa lahat ng ito ay naroroon. 3 araw pagkatapos ng trahedya, opisyal na naging ghost town ang San Gabriel. Mayroong police line na nakapalibot sa buong lugar. Itinayo ang isang emergency post sa barangay hall. Ngunit walang tunog ng buhay. Walang manok, walang baka, maging ang mga uwak ay ayaw lumipad sa ibabaw nito. Dumating ang isang forensic team mula Maynila. Sinuri nila ang lahat ng labi na nakaayos sa bakuran ng elementarya na ginawang pansamantalang funeral home. Ang paunang resulta, walang lason sa dugo, walang pinsala sa mga internal organ, walang panlabas na sugat. Lahat ng pagkamatay ay natural, ngunit nakakagulat na nangyari ng sabay-sabay. Hindi ito ordinaryong criminal case, bulong ni E. Satria, isang forensic doctor, habang nakatingin sa microscope screen. Sabay na huminto ang kanilang puso, ngunit hindi dahil sa heart attack. Walang trauma, walang medical cause. Tinitigan ni Commissioner Aris ang ulat, tensyonado ang kanyang mukha. Kaya namatay sila ng walang scientific cause, ano? Ngunit sa lohika ay imposible na ang isang buong baryo ay sabay-sabay na namatay ng walang iisang dahilan. Samantala, dagsa ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media. Kinukunan ng television camera ang tahimik at nakakatakot na kapaligiran. Sa kalsada, ang mga katawan ng mga residente ay nakatakip pa rin ang puting tela. Ang baryo ay mukhang mga chess piece na nakakalat ng walang direksyon. Ngunit may isang bagay na lalong nagpagulo sa publiko. Lahat ng biktima ay natagpuan sa posisyong nakaharap sa seminaryo. Maging ang sanggol na namatay sa kandungan ng kanyang ina ay nakatingin sa burol kung saan nakatayo ang seminaryo ng Inang Rosario. Nagsimulang maghaka-haka ang media. Ito ba ay isang salot? May kinalaman ba ang seminaryo? Bakit sila lang ang nakaligtas? Sinubukan ni Padre Fadlan na pakalmahin ang publiko sa pamamagitan ng isang maikling panayam. Wala kaming alam. Noong gabing iyon, lahat kami ay nagrosaryo hanggang madaling araw. Pagkatapos, biglang tumahimik ang baryo. Namimiss din namin ang aming mga kapatid, kaibigan at sarili naming mga estudyante. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na boses, mayroong malalim na pagkabahala. Dahil noong gabing iyon, matapos ang katahimikan, may narinig siya sa malayo. Ang tunog ng mga yapak ng libu-libong tao na naglalakad ng sabay-sabay, sinasabayan ng mahinang bulong na tila nagdarasal. Ngunit nang lumabas siya sa bakuran, wala namang tao. Nagsimulang suriin ng pulisya ang paligid ng seminaryo. Sinuri nila ang bawat bahay, bawat maliit na kubo, bawat walang laman na hardin. Walang bakas na nakalalasong gas, walang panis na pagkain, walang bakas ng mababangis na hayop. Lahat ay tila pinahinto ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa gabi, ang mga opisyal ay nagbabantay sa post na may sound recorder. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, may nahuli ang aparato. Ang tunog ng hangin na humihihip na sinasabayan ng malabong bulong. Bumaba na ang katarungan. Tinanim nila ang kanilang aanihin. Nang i-play ang tunog kinabukasan, lahat ng tao sa post ay nagkatinginan ng may putlang mukha. Walang umamin na direktang narinig ang tunog noong nakaraang gabi. Sa ika-4 na araw, muling isinagawa ni E. Satria ang pagsusuri sa mga organ ng mga biktima. Sinubukan niyang suriin ang bahagi ng mata at tenga, umaasang makakita ng pahiwatig, ngunit sa halip ay nakahanap siya ng isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa kanyang balat. Lahat ng pupil ng mata ng mga biktima ay lumaki ng magkakatulad, na tila lahat sila ay nakakita ng iisang bagay bago mamatay. Lahat sila ay nasaksihan ang isang bagay, mahina niyang sinabi. Isang bagay na nagpatigil sa kanilang puso. Tinitigan ni Commissioner Aris ang seminaryo, mula sa bintana ng post ang araw sa hapon ay sumisikat sa lumang gusali ng may kulay orange na liwanag. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang anino nito sa lupa ay tila mas mahaba kaysa sa dapa. Magsisimula bukas, sabi niya sa kanyang team, ililipat natin ang post malapit sa seminaryo. Gusto kong malaman kung bakit sila lang ang nakaligtas. Kinabukasan, ganap na tahimik ang baryo San Gabriel.
Mahina ang ihip ng hangin, nagdadala ng amoy ng basang lupa at sampag-ita. Mula sa direksyon ng seminaryo ay narinig ang mahinang rosaryo na bumalik-balik sa mga walang laman na dingding ng mga bahay ng residente. At sa gitna ng katahimikan, isang itim na ibon ang dumapo sa isang karatula na nakasulat na Barrio San Gabriel, ipinagbabawal na lugar. Tinitigan ng ibon ang TV's camera na inilagay ng pulisya sa dulo ng kalsada. Sa footage na ipinalabas kinabukasan, dahan-dahang binuksan ng ibon ang kanyang tuka at mula doon ay narinig ang mahinang boses ng tao. Hindi pa napatawad ang isa. Huminto ang recording at lahat ng nanonood ay natahimik. Ang lahat ba ng pagkamatay ay talagang natural, o mayroong isang bagay na mas madilim na naghihintay sa likod ng mga dingding ng seminaryo ng Inang Rosario? Walang nakakaalam. Gayunpaman, mula noong gabing iyon, nagsimulang managinip ng parehong bagay ang mga pulis. Isang matandang lalaki ang naglalakad sa gitna ng mga bangkay, may hawak na itim na aklat, nakangiti at pagkatapos ay bumubulong, hindi pa tapos. May isa pang buhay. Ang bukang liwayway sa ikalimang araw pagkatapos ng trahedya sa San Gabriel ay kakaiba. Ang araw ay tila ayaw tumago sa hamog na mababa ang hangin sa ibabaw ng burol. Sa gitna ng hamog ay nakatayo ang seminaryo ng Inang Rosario, ang tanging lugar na nanatiling buhay sa gitna ng mass death. Mula sa malayo, ang gusali ng seminaryo ay mukhang tahimik. Ngunit sa loob nito, ang mga mukha ng mga seminarista ay puno ng takot. Naka-quarantine sila, bawal lumabas, ngunit walang sinuman ang nangangahas na lumapit. Ang seminaryo ay tila isang maliit na isla sa gitna ng dagat ng mga patay. Dumating si Commissioner Aris kasama ang isang maliit na grupo noong umagang iyon. Sinalubong siya ni Padre Fadlan, ang pinuno ng seminaryo na may putlang mukha at mapupulang mata dahil sa ilang gabing walang tulog. Nagrosaryo lang po kami, sir, mahina ang boses ni Padre Fadlan. Pagdating ng umaga, tahimik na ang mundo sa ibaba. Walang manok, walang tao. Bumaba kami at natagpuan namin ang lahat ng residente na walang buhay. Tinitigan ni Aris ang mga mata ng pari. Walang lumabas noong gabing iyon? Wala po, sir. Lahat kami ay narito. Maaari akong manumpa. Ngunit sa gitna ng mga seminarista, may isang 17 taong gulang na binata na nagngangalang Hafiz na masyadong matagal na nakayuko. Tinitigan siya ni Aris ng may banayad na pagdududa. Kilala mo ba ang lahat ng residente ng baryo? Opo, sir, mahina niyang sagot. Lahat. Ngunit isang tao ang hindi na binanggit. Ang pangalan niya ay Mang Paising. Sinulat ni Aris ang pangalang iyon sa kanyang maliit na aklat. Mang Paising. Sino siya? Tumahimik si Padre Fadlan ng ilang segundo at pagkatapos ay mahinang sumagot. Siya ang taong dating pinalayas ng mga residente. Inakusahan nila siyang nagnakaw ng pera ng simbahan 2 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi kailanman napatunayan. Nasaan na siya ngayon? Walang nakakaalam, sagot ng pari. Ngunit mula nang umalis siya, maraming kakaibang nangyari. Nabigo ang ani sa palayan, biglang namatay ang mga baka, at tuwing gabi ng Biyernes ay naririnig namin ang rosaryo mula sa direksyon ng sementeryo. Tinitigan ni Aris ang labas ng bintana. Hindi pa rin umaakyat ang hamog. At sa likod ng hamog ay tila may anino ng isang taong nakatayo, nakatingin sa seminaryo. Ngunit nang ituon ni Aris ang kanyang tingin, nawala ang anino. Sa hapon, pinagsisihan ng pulisya ang bawat seminarista isa-isa. Walang nagpakita ng bakas ng pagsisinungaling, ngunit lahat sila ay may parehong damdamin ng pagkakasala. Wala sa kanila ang nangahas na tulungan ang mga residente ng baryo nang mangyari ang insidente. Isang seminarista na nagngangalang Ilham ang sa wakas ay nagsalita. Noong gabing iyon, sir, nakarinig kami ng malakas na tunog mula sa baryo na parang pagyanig ng lupa. Ngunit pagkatapos noon ay tahimik. Ipinagbawal sa amin ang pari ang lumabas. Sinabi niya, hayaan nating maging usapan ito ng langit ngayong gabi. Usapan ng langit, ulit ni Aris. Ano ang ibig sabihin? Hindi ko po alam, sir. Ngunit pagkatapos noon ay nakakita kami ng pulang ilaw na sumasayaw sa ibabaw ng baryo na parang apoy, ngunit walang nasusunog. Itinago ng pulisya ang lahat ng impormasyong iyon. Gayunpaman, lalong lumabas ang mga kakaibang bagay.
Ang mga hayop sa paligid ng seminaryo, manok, kambing, maging ang mga ibon sa kulungan ay hindi kumakain at hindi naglalabas ng tunog mula pa noong araw ng insidente. Nakatayo lamang sila ng tahimik, nakatingin sa baryo. Sa gabi, habang tulog ang lahat, isang seminarista na nagbabantay ang nagsabi na nakakita siya ng anino ng isang payat na lalaki na nakatayo sa gitna ng bakura ng seminaryo. Malabo ang kanyang mukha, ngunit naririnig ang kanyang boses. Naging patas na, ngunit hindi pa kumpleto. Sumigaw ang seminarista hanggang sa himatayin at nang gisingin, hindi na siya makapagsalita. Nalaman ni Padre Fadlan na hindi matatapos ang lahat ng ito nang walang kalinawan. Nagpasya siyang mag-ayuno at magdasal ng nobena ng 7 magkakasunod na gabi upang humingi ng gabay. Tuwing gabi ay kinukulong niya ang sarili sa isang maliit na chapel sa likod ng seminaryo. Walang ilaw, tanging kandila at tunog ng rosaryo ang umaalingaw sa silid. Sa unang gabi ay narinig lamang niya ang tunog ng hangin. Sa ikalawang gabi ay narinig ang tunog ng mga yapak ng isang taong naglalakad sa paligid niya. Sa ikatlong gabi, kusang namatay ang kandila at mula sa direksyon ng altar ay narinig ang bulong. Inakusahan nila ako, inalis nila ako, ngunit nakalimutan nila na ang panalangin ng inapi ay hindi kailanman tinatanggihan. Natigilan si Padre Fadlan, nanginginig ang kanyang katawan. Idinilat niya ang kanyang mga mata at sa harap ng kanyang dasalan ay nakatayo ang isang malabong figura. Isang matandang lalaki na may putlang mukha at walang laman na mga mata na nakatitig sa kanya. "Sino ka?" bulong ng pari. Ang inalis nila, sagot ng figura bago nawala sa usok. Nang magising ang pari kinabukasan, sa dingding ng chapel ay mayroong sulat na uling. Nagbalik na si Mang Pacing. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa sulat sa dingding ng chapel. Takot na takot ang mga seminarista. Ang ilan ay gustong umuwi. Ngunit ipinagbawal ng pulisya ang sinumang umalis sa lugar. Hiniling ni Commissioner Aris sa kanyang team na suriin muli ang key footage sa post malapit sa baryo. Umaasang may makita sa gabi ng trahedya. Normal ang footage sa simula. Mukhang tahimik ang baryo, malakas ang buhos ng ulan, kumikislap ang mga ilaw sa kalsada. Ngunit eksaktong 7:07 ng gabi, 7 minuto bago ang tinatayang oras ng mass death, lumabo ang screen, pagkatapos ay lumabas ang isang mapula-pulang ilaw na bumalot sa buong baryo. Sa anino ng ilaw na iyon, makikita ang isang itim na anino na naglalakad sa gitna ng kalsada, nang may tahimik na mga yapak na sinundan ng daan-daang maliliit na itim na tuldok na gumagalaw na parang usok. Pagkaraan ng 20 segundo, bumalik sa normal ang screen. Ngunit hindi na gumagalaw ang lahat ng residente. Hindi ito manipulasyon, sabi ng police technician. Orihinal ang footage na ito. Lahat ng tao sa silid ay natahimik. Ipinikit ni Aris ang kanyang mga mata, sinusubukang tanggihan ang pag-iisip na siya ay nahaharap sa isang bagay na lampas sa pag-iisip ng tao. Matapos suriin ang mga lumang archive ng baryo, natagpuan ang pangalang Pacing del Mundo, dating tagapag-alaga ng simbahan sa baryo. 6 na taon na ang nakalipas, siya ay siniraan na nagnakaw ng pera ng simbahan. Nagalit ang mga residente, tinalian siya sa isang malaking puno at pinalayas kasama ang kanyang asawa na buntis noon. Pagkaraan ng ilang sandali, namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit. Hindi pinayagan ng mga residente na ilibing ang kanyang bangkay sa pangkalahatang sementeryo. Kaya, humukay si Pacing ng sarili niyang libingan sa gilid ng kagubatan. Mula noon, wala nang nakakita kay Pacing. Ngunit narinig ng ilang residente ang balita na siya ay nag-aral sa malayo sa bundok Banahaw, kung saan sinasabi ng mga tao na natututo sila ng black magic. Umiyak si Padre Fadlan nang marinig ang kwentong iyon. "Nagkamali ako," sabi niya kay Aris. "Alam ko ang tungkol sa paninirang puri na iyon. Ngunit nanahimik ako. Akala ko ay pagagalingin ng panahon. Hindi pala." Sa ika-6 na gabi ng pag-ayuno, muling nanaginip si Padre Fadlan. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang lahat ng residente ng baryo na nakatayo sa gilid ng bangin, nakatingin sa isang figura sa gitna ng hamog. Si Pacing. Ang mga kamay ni Pacing ay puno ng lupa. Ang kanyang mukha ay nawasak na parang alikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Sa likod niya ay daan-daang kaluluwa ang lumilipad. Lahat ay mga mukha ng mga residente ng San Gabriel. "Inagaw nila ang aking dangal.
Inagaw ko ang kanilang hininga, sabi ni Pacing sa panaginip na iyon. Ngunit sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, tanong ng pari. Ang Diyos na nakalimutan ninyo. Siya ang nakakita ngunit hindi ninyo pinaniwalaan. Biglang nagliyab ang kalangitan sa panaginip na iyon at isang tunog na parang kulog ang umalingaungaw. Hindi darating ang kapatawaran hanggat walang pag-amin. Nagising si Padre Fadlan na nanginginig ang katawan at sa kanyang dasalan ay mayroong isang hibla ng mahabang buhok na nakatali ng buhol na pag-aari ng tao. Samantala sa police post, tinitigan ni Aris ang mga ulat na walang resulta. Walang paliwanag medikal, walang salarin at walang motibo. Lahat ay nagtatapos sa iisang pangalan, Mang Pacing. Nagsimula siyang magbasa ng mga kakaibang ulat. Isang uwak ang nahulog na patay sa mismong harap ng simbahan. Tuwing alas negatibo 2 ng gabi, ang tubig sa balo ng baryo ay nagiging itim sa loob ng 3 segundo bago bumalik sa pagiging malinaw. Isang miyembro ng forensic team ang nanaginip na nilapitan ng isang matandang lalaki na nagsabing, "Pinatawad ko na sila, ngunit ang langit ay hindi pa." Lahat ng insidente ay nangyari lamang sa paligid ng seminaryo. Nagsimulang maniwala si Aris na ang seminaryo na ito ay hindi lamang saksi, kundi isang espiritual na kalasag na nagligtas sa kanila mula sa isang mas malaking bagay. Sa ikapitong gabi ng pag-ayuno, si Padre Fadlan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw ng seminaryo. Ang hangin ay humihip na nagdadala ng amoy ng kamanyang at sampag-ita. Mula sa direksyon ng baryo ay narinig ang tunog ng mga yapak ng maraming tao. Nagpanik ang mga seminarista, ngunit hiniling ng pari na manatili sila sa loob ng simbahan. Lumabas siya mismo na may dalang Biblia. Mula sa malayo ay nakita niya ang daan-daang malabong anino na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa kanya ng walang mukha. Sa harap nila ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may gusgusing damit at maruming turban. "Mang Pacing, inakusahan mo akong erehe." Ang boses ay umalinggaw. "Ngunit sino ang nagtanim ng pagkamuhi sa lupaing ito? Inaani ko lamang ang inyong itinanim." Mahigpit na hinawakan ni Padre Fadlan ang Biblia. Kung totoo ang inapi, gantihan ng panalangin, hindi ng kamatayan. Ngumiti si Pacing. "Ang aking panalangin ay hindi pang tao, kaya ang sarili nitong sagot." Umiikot ang hangin, lumabas ang pulang ilaw sa kalangitan, at dahan-dahang nawala ang lahat ng anino. Tanging ang amoy ng sampagita at isang mahinang tunog na parang umiiyak ang naiwan sa malayo. Pagdating ng umaga, sa bakura ng seminaryo ay mayroong bakas ng nasunog na yapak na nakaturo sa hilaga patungo sa kagubatan kung saan inilibing si Pacing noon. Tiningnan ni Commissioner Aris ang bakas ng yapak at bumulong kay Padre Fadlan, marahil ito ay hindi lamang paghihiganti. Marahil ito ay isang babala. Tumango ng mahina ang pari at marahil, sabi niya, nagsisimula palang ipahayag ng Diyos ang katotohanan. Ang kalangitan sa ibabaw ng San Gabriel ay dahan-dahang nagiging maulap. Tahimik pa rin ang baryo. Ngunit mula sa malayo ay mahinang naririnig ang tunog ng rosaryo na hindi nagmumula sa anumang simbahan. Ang rosaryo na iyon ay nanginginig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagdadala ng mensahe na tanging ang mga nagkasala lamang ang makakaintindi. Patawarin. Bago mapatawad ang lahat ng may kamatayan. Ang kalangitan sa itaas ng baryo San Gabriel ay mukhang madilim. Bagaman mataas na ang araw, mabigat ang pakiramdam ng hangin. Tila ayaw tanggapin ang anumang anyo ng buhay. Sa gitna ng nakakatusok na katahimikan, huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng emergency police post. Dalawang lalaki ang lumabas dito, si Eve Satria, isang forensic expert na humawak na ng daan-daang kaso ng misteryosong pagkamatay, at ang kanyang assistant na si Anwar, isang batang laboratory analyst na kilala sa kanyang pagiging skeptiko sa mga bagay na mistiko. "Narinig ko na ang ulat," sabi ni Eve Satria habang binubuksan ang isang makapal na map. Isang buong baryo ang namatay ng walang dahilan. Lahat ng bangkay ay may tahimik na mukha. Walang bakas ng lason, walang sugat. Kung hindi ito sakit, mayroon tayong nakaligtaan. Dahan-dahang tumango si Commissioner Aris. "Sinuri na namin ang lahat, Dok. Ang hangin, tubig, pagkain, maging ang damit ng biktima ay normal lahat." Tinitigan ng matalim ni Eve Satria. "Ang normal ay hindi nangangahulugang ligtas.
Minsan ang kamatayan ay nagmumula sa isang bagay na hindi masusukat ng mga medical device. Tinitigan siya ni Aris ng may pagdududa. Ibig mong sabihin, misteryoso. Ako ay isang scientist, sir. Ngunit pagkatapos ng 30 taon sa larangan, alam kong may mga bagay na hindi gustong ipaliwanag. Ang barangay hall ng San Gabriel ay naging isang pansamantalang laboratorio. Ang mga mesang kahoy ay puno ng mga test tube, ultraviolet light, at mga sako ng mga organ ng tao na kinuha mula sa mga biktima. Tahimik ang kapaligiran, tanging ang tunog ng pagtulo ng formalin at ang pagkalansing ng mga karayom ng syringe sa bakal. Binuksan ni E.F. Satria ang isang sample ng puso ng biktima. Ang organ ay mukhang sariwa na tila kakagaling lang huminto sa pagtibo. Imposible ito, bulong niya. Dapat ay nagsisimulang masira ang mga tissue pagkatapos ng 2 araw, ngunit buhay pa rin ito. Si Anwar na kanina pa nakatingin sa microscope ay biglang lumayo na may putlang mukha. Dok, may nakita akong kakaiba. Ano iyon? Gumalaw ang kanyang mga ugat. Tinitigan ni E.C. Satria ang microscope. Totoo nga na ang mga hibla ng kalamnan ng puso ay dahan-dahang tumitibok kahit halos 1 linggo ng patay ang may-ari ng katawan. Ni-record nila ang fenomena gamit ang kamera ng cellphone. Ngunit nang i-play muli ang recording, lumabas ang isang kakaibang disturbance. Nanginginig ang display at narinig ang mahinang boses sa background. Huwag silang guluhin. Lahat ay natahimik. Agad na isinara ni Anwar ang kanyang laptop. Ayoko nang magpatuloy, Dok. Ito ay labas na sa lohika. Hindi tayo dapat huminto, mariing sagot ni Satria. Kung tumakbo tayo, sino ang magpapaliwanag ng lahat ng ito? Sa hapon, natagpuan nila ang isang bagay na mas kakaiba pa. Sa bawat organ ng biktima ay laging mayroong isang itim na tuldok na kasing laki ng dulo ng karayom. Nakalagay ito sa mismong puso, baga at utak. Hindi ito namuong dugo, hindi ito amag, kundi pinong abo na parang natirang nasunog. Nang suriin ang abo sa ilalim ng microscope, makikita na ang hugis nito ay parang sinaunang mga titik Arabo na magkakabit. Nanginginig si E.F. Satria. Ito ay parang incantation. Lumunok si Anwar. Kaya namatay sila dahil sa panalangin o sumpa? Mahina ang sagot ni Satria. Panalangin na mali ang direksyon. Nagsimulang maligaw ang pulisya. Walang batas na makapagpapaliwanag ng pagkamatay dahil sa panalangin. Noong gabing iyon, bandang madaling araw, narinig ng mga opisyal na nagbabantay sa post ang tunog ng mga yapak sa labas. Akala nila ay ang mga bantay na nagpapalit ng shift. Ngunit nang itutok ang ilaw, wala namang tao. Tanging mga bakas ng paa na may putik ang nakaturo sa barangay hall. Nang suriin, bukas ng maluwag ang pinto ng laboratorio. Sa loob, lahat ng mga garapon ng sample organ ay bukas. Ang likido ng formalin ay sumingaw sa hangin at sa mesa ay nakasulat na may dugo. Nakuha na nila ang katarungan. Huwag na ninyong hanapin. Nawalan ng malay si E.F. Satria nang makita ang sulat na iyon. Nang magising kinabukasan, sinabi niya ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa lahat ng tao. Kagabi nakita ko si Pacing na nakatayo sa sulok ng silid. Tinitigan niya ako habang hawak ang isang tumitibok na puso. Kinabukasan, makapal na hamog ang bumalot sa buong lambak ng San Gabriel. Hindi tumagos ang sikat ng araw sa malamig na hangin na may amoy ng insenso at sampagita. Hindi na naririnig ang tunog ng manok. Ngunit mula sa burol, mahinang umalingaw ang tunog ng rosaryo. Nakakagulat, hindi ito galing sa loudspeaker, kundi tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa seminaryo ng Inang Rosario, mas maaga nang nagising ang mga seminarista. Naramdaman nila ang mabigat na hangin. Tila buong kalangitan ang dumidiin sa kanilang dibdib. Nang kukuha na sila ng tubig para sa rosaryo, isa sa mga seminarista ang sumigaw ng histerikal. Nagbago ang kulay ng balon ng seminaryo at naging itim na itim. Ang tubig na kinuha mula sa balon ay mukhang normal nang una itong hawakan. Ngunit nang ibuhos sa timba, lumabas ang maliliit na bula sa ibabaw nito. Pagkatapos ay narinig ang malabong tunog. Tila mayroong bumubulong sa ilalim ng tubig. Hindi ko sila pinatay. Pinatay nila ako noon. Agad na tinakpan ni Padre Fadlan ang balon ng kahoy na tabla. Ito ay babala, mariin niyang sinabi. Hindi ito para suriin kundi para linisin.
Ngunit ang kuryusidad ng mga batang seminarista ay hindi mapigilan. Gitnang gabi, 2 tao ang nangahas na buksan ang takip ng balon. Itinutok nila ang flashlight at yumuko. Ang nakita nila ay hindi refleksyon ng kanilang mukha, kundi mukha ng ibang tao. Maputla, mapupulang mata, nakangiti sa ibabaw ng tubig. Isang seminarista ang agad na nawalan ng malay. Ang isa naman ay tumakbo habang sumisigaw ng walang kontrol. Matapos magising, isa lamang ang nasabi niya. Tinawag niya ang pangalan ko at binanggit ang numerong 79. Bumalik si Commissioner Aris sa seminaryo. Humingi siya ng pahintulot na suriin ang mga silid ng mga seminarista at ang pribadong silid ni Padre Fadlan. Sa ilalim ng rak ng aklat ay natagpuan ang isang puting tela na naglalaman ng sulat Arabong pegon at mga numero na magkakasunod mula 1 hanggang 79. Sa tabi ng numerong 74 ay mayroong maliit na pulang marka na parang bakas ng dugo. Ano ito, Padre? Tanong ni Aris nang may pagdududa. Mukhang naguguluhan si Padre Fadlan. Hindi ito sa akin. Marahil ay naiwan ng dating seminarista o ng isang taong buhay pa at nagpapatuloy ng kanyang ritual. Mula nang matuklasan iyon, lalong naging balisa si Padre Fadlan. Bihira siyang magsalita at mas madalas na nag-iisa sa chapel. Nagsimulang magbulungan ang mga seminarista na tuwing gabi ay nakikipag-usap ang pari sa sarili na parang nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang tao. Sa ika-negatibo 79 na gabi pagkatapos ng trahedya, naging pula ang kalangitan ng San Gabriel, malakas ang ihip ng hangin, at sa gitna ng gabi ay narinig ang baligtad na rosaryo mula sa huli patungo sa simula. Ang tunog na iyon ay nanggaling sa direksyon ng kagubatan na sinundan ng kulog na walang kasamang ulan. Takot na takot ang mga seminarista. Ang ilan ay nagtago sa kanilang silid. Ang iba naman ay may hawak na Biblia at paulit-ulit na binabasa ang mga talata. Biglang kusa namang bumukas ang pinto ng silid ni Padre Fadlan. Mula sa loob ay lumabas ang pulang liwanag na sinabayan ng mabigat na bulong na parang 2 boses na nagsasama. Patawarin sila o hayaan mo akong tapusin ang hindi pa tapos. Naglakas loob ang pinakamatandang seminarista na si Hafiz na sumilip. Sa loob ng silid ay nakita niya ang 2 figura. Ang isa ay kahawig ni Padre Fadlan, ang isa naman ay parang anino na may parehong mukha. Sila ay nagkatinginan at sa pagitan nila ay mayroong bukas na itim na aklat. Nagwawagayway ang mga pahina ng walang hangin. Pagkatapos ay narinig ang malakas na tunog na parang kidlat. Namatay ang lahat ng ilaw. Nang bumalik ang ilaw, si Padre Fadlan ay nakahandusay ng walang malay at nawala ang itim na aklat. Kinabukasan, dumating si Aris sa seminaryo at nakita si Padre Fadlan na nakahiga ng mahina. Sa kanyang kamay ay may roldang isang punit na papel na nakasulat, nakita ko na siya. Ayaw niyang pumatay. Gusto lang niyang maalala. Tiningnan ni Padre Fadlan si Aris nang may basang mata. Hindi siya demonyo. Siya ay isang tao na nasaktan. Hindi ito sumpa, kundi galit na naghihintay ng kapatawaran. Kaya alam mo kung sino ang tumawag sa kanya pabalik, matalim na tanong ni Aris. Ang tumawag sa kanya ay hindi tao, sir, kundi ang aming pakiramdam ng pagkakasala. Bago pa man makapagtanong pa si Aris, ipinikit ni Padre Fadlan ang kanyang mga mata. Huminto ang kanyang paghinga ng tahimik na parang lahat ng residente ng baryo noon. Sa araw na iyon din ay pinalikas ng pulisya ang lahat ng mga seminarista. Isinara ang seminaryo ng Inang Rosario. Ngunit nang umalis ang investigation team sa lugar, isa sa mga opisyal ang lumingon sa likod at may nakita sa bubong ng chapel. Isang matandang lalaki na may gusgusing damit ang nakatayo doon, nakatingin sa sumisikat na araw habang nakangiti. Nang suriin ang drone camera ng pulisya kinagabihan, nakunan nga ang figura. Malabo ang kanyang mukha, ngunit malinaw ang kanyang ngiti. Ngiti ng isang taong nakahanap ng kapayapaan matapos maghiganti. Gayunpaman, may isang detalye na nagpatahimik sa lahat ng tao sa observation room. Sa footage na iyon, nakatayo ang figura ni Pacing sa tabi ni Padre Fadlan. Pareho silang nakatingin sa kamera at pagkatapos ay dahan-dahang nawala sa pulang ilaw na umiikot na parang bulong. Ngayon, ang San Gabriel ay naging isang baryo na walang hininga. Walang nangangahas na lumapit, walang nangangahas na banggitin ang pangalan ni Pacing ng malakas.
Ngunit sa ilang gabi, nanunumpa ang mga residente mula sa kalapit na baryo na nakakarinig sila ng rosaryo mula sa dalawang direksyon. Ang isa ay mula sa lumang simbahan sa paanan ng burol, ang isa naman ay mula sa kagubatan kung saan inilibing ni Pasing ang kanyang asawa. Ang dalawang tunog na iyon ay umalinggaw ng magkasunod, nagkukumpleto. Tila ang buhay na mundo at ang patay na mundo ay sa wakas ay nagkasundo. At sa malamig na hangin ay malabong narinig ang huling bulong. Patawarin ang mga umakusa bago kayo akusahan din ng langit. 3 araw pagkatapos ng misteryosong pagkamatay ni Padre Fadlan, kakaiba ang kalangitan sa ibabaw ng San Gabriel. Ang mga ulap ay umikot ng mababa na parang usok na bumabalot sa sikat ng araw na dapat ay nagbibigay liwanag sa lambak. Si Commissioner Aris Santiago ay nakatayo sa harap ng pinto ng post na nakatingin sa burol kung saan nakatayo ang seminaryo ng Inang Rosario. Ang lugar ay walang laman ngayon. Ang mga seminarista ay inilikas na. Ngunit alam ni Aris na may isang bagay doon na hindi pa tapos. Binuksan niya muli ang aklat ng mga tala ni Padre Fadlan na natagpuan sa kanyang silid. Sa huling pahina, ang nanginginig na sulat kamay ay nakasulat, upang maunawaan ang kamatayan, bumalik sa lugar kung saan siya unang inilibing. Matagal na tinitigan ni Aris ang pangungusap na iyon. Alam niya ang ibig sabihin nito, ang libingan ng asawa ni Pasing. Ang libingan na tinawag ng mga lumang residente na lugar kung saan lumalabas ang pulang ilaw at tunog ng iyak. Nang walang pag-aaksaya ng oras, tinawag niya ang isang maliit na team at naglakad patungo sa kagubatan sa hilagang bahagi ng baryo. Mas malamig, mamasa-masa at tahimik ang hangin doon. Hindi rin naririnig ang mga ibon. Sa gitna ng mga lumang kawayanan, natagpuan nila ang isang nakalatag na lupa na may kahoy na lapida na halos nabubulok. Ang pangalan na malabong nakasulat dito, Aling Sita, asawa ni Pasing del Mundo. Nang lumapit sila, napansin ni Aris ang isang kakaibang bagay. Ang lupa sa ibabaw ng libingan ay hindi siksik na parang bagong hukay. Ngunit mula sa ilalim ay yumuko siya at hinawakan ang lupa. Mamasa-masa pa rin ngunit walang amoy ng nabubulok. Ito ay parang may lumabas mula sa loob, mahina niyang bulong. Ang miyembro ng team na may dalang metal detector ay nagulat, "Sir, may metal dito sa ilalim, ngunit hindi bakal." Ang hugis nito ay parang rosaryo. Maingat silang humukay. Ilang sandali pa ay tumama ang pala sa isang matigas na bagay, binuhat nila ito. Isang itim na bakal na rosaryo, kinakalawang ngunit buo pa rin. Nang hawakan ang rosaryo sa hangin, huminto ang hangin, huminto sa paggalaw ang mga dahon, at ang buong kagubatan ay biglang tumahimik na parang vacuum. Pagkatapos, mula sa ilalim ng lupa ay narinig ang tunog ng kaluskos na parang mayroong humihinga ng malalim matapos matulog ng matagal. Oras na, biglang sumigaw ang isa sa mga miyembro ng team. Ibinagsak nila ang rosaryo at umatras ng ilang hakbang. Nanginginig ang lupa ng libingan at unti-unting pumutok na bumubuo ng isang maliit na bilog. Mula sa mga siwang nito ay lumabas ang puting usok na may amoy ng kamanyang. Inutusan ni Aris ang lahat na umatras. Ngunit nang tiningnan niya ng malalim ang butas, malabong nakita niya ang isang piraso ng lumang puting tela at mga bakas ng daliri na mukhang buo pa rin. Tinakpan nilang muli ang butas at dinala ang rosaryo sa forensic laboratory. Ngunit pagdating sa post, nakakagulat na nagbago ang rosaryo. Hindi na ito itim kundi pula na parang mainit na bakal. Tiningnan ito ni Anwar, ang assistant ni Ifi Satria, nang may takot. "Sir, buhay ang bagay na ito. Hindi ito ordinaryong metal." Nang suriin sa ilalim ng ultraviolet light, ang ibabaw nito ay nagpakita ng pinong ukit na kahawig ng mga salitang Arabo na nakaayos ng pabilog. Ang katarungan ay ipinagpaliban ngunit hindi nakalimutan. Agad na pinahinto ni E.C. Satria ang karagdagang pagsusuri. "Itago ang bagay na ito," mariin niyang sinabi. "Huwag hawakan ng sinuman hanggat hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari." Ngunit noong gabing iyon, may nangyaring hindi inaasahan. 2:00 ng madaling araw, namatay ang ilaw ng laboratorio. Nakuna ng surveillance camera ang rosaryo na kusa ng nanginginig at pagkatapos ay nahati sa dalawa. Mula sa loob nito ay lumabas ang manipis na usok na hugis kamay ng tao na sumusulat sa dingding. Hindi pa siya napatawad. Kinabukasan, hinanap ni Aris ang pinakamatandang residente na nakatira pa rin sa labas ng quarantine area.
Si Lola Sarong, isang matandang babae na halos 70 taong gulang. Nabuhay ng mag-isa si Lola Sarong sa isang maliit na kubo sa labas ng baryo, ang tanging saksi na naaalala pa ang kabataan ni Paising. Nang may garalgal na boses, sinabi niya, hindi magnanakaw si Paising, bata. Noong panahong iyon, siya ay ginulangan, ngunit naniniwala na ang mga residente sa tsismis. Binugbog, pinalayas, namatay ang kanyang asawa. Sumigaw siya sa gitna ng ulan na numpa sa langit. Sabi niya, kung hindi ako tutulungan ng Diyos, hahanap ako ng sarili kong tagapagligtas. Ano ang ibig sabihin? Tanong ni Aris. Pumunta siya sa bundok Banahaw, sa lugar kung saan ang mga tao ay naghahanap ng black magic. Mula noon, wala nang nangahas na banggitin ang kanyang pangalan. Ngunit sa ilang gabi, dinadala ng hangin ang kanyang boses pabalik. Matatalim na tiningnan ni Lola Sarong ang mga mata ni Aris. Alam mo ba kung bakit nakaligtas ang seminaryo na iyon? Dahil noon, si Padre Fadlan ang tanging taong nagbigay ng pagkain kay Paising sa huling araw bago siya pinalayas. Hindi siya naging bahagi ng paninirang puri. Kaya't pinigil ng langit ang kanyang kamay. Natahimik ng matagal si Aris. Ang mga salita ng matandang babae ay tumago sa kanyang isipan na parang malamig na kutsilyo. Kaya ang hinaharap natin ay hindi multo, kundi isang panalangin na hindi pa natutupad. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, naging matingkad na pula ang kalangitan ng San Gabriel, kumidlat ng walang tunog, tanging mga kislap ng liwanag ang sumasayaw sa mga ulap. Mula sa malayo, narinig ng mga residente ang rosaryo. Ngunit nakakagulat, baligtad ang mga salita, nagsisimula sa walang Diyos maliban sa Allah. Si Commissioner Aris ay nakatayo sa balkonahe ng post na nakatingin sa kakaibang liwanag. Sa hangin ay narinig ang malabong tunog. Kung ako ay siniraan nila, gagawin ko silang saksi sa aking sarili. Sa oras na iyon din ay nabasag ang rosaryo na nakaimbak sa laboratorio at naging abo, nag-iwan ng isang huling butil. Ang ika-negatibo 79 na butil na tumibok na parang buhay na puso. Kinabukasan, mas makapal ang hamog kaysa karaniwan. Ganap na nawala ang signal ng komunikasyon. At lahat ng elektronikong kagamitan sa post ay biglang namatay. Pagdating ng umaga, lumabas ang mga bakas ng paa sa kalsada ng baryo. Naglalakad mula sa direksyon ng sementeryo patungo sa sarado ng seminaryo. Ang bakas na iyon ay nasusunog na parang bakas ng mainit na metal. Dinala ni Aris ang kanyang team sa bakas na iyon. Bawat hakbang ay nagturo sa kanila sa bakuran ng seminaryo ng Inang Rosario. Buo pa rin ang gusali, ngunit ang hangin sa paligid nito ay nanginginig ng banayad. Tila humihinga ang lugar. Pagdating sa gate, naamoy nila ang malakas na amoy, pinagsamang sampagita, dugo at insenso. Dahan-dahang kusa namang bumukas ang pangunahing pinto. Sa loob ng bulwagan, sa ibabaw ng gusgusing dasalan ni Padre Fadlan, nakatayo ang isang malabong anino. Hindi ito tao at hindi rin ito ganap na espiritu. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pulang liwanag at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang maliliit na butil na kumikinang. Ang huling rosaryo. Ayoko silang patayin. Mabigat na umalingaw ang boses na iyon. Gusto ko lang malaman nila ang aking sakit. Sinubukan ni Aris na magsalita, ngunit ang kanyang boses ay nalunod ng panginginig sa hangin. Sino ka? Ako ang natirang panalangin na nakalimutan. Biglang nanginginig ang mga dingding ng seminaryo, nagkalat ang mga aklat, at mula sa mga siwang ng mga tiles ay lumabas ang puting usok na bumubuo ng mga mukha ng tao, mga mukha ng mga namatay na residente. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga pulis ang nagbasa ng rosaryo ng malakas. Ang tunog na iyon ay umalingaw at nagpatinig sa mga anino. Ngunit ang figura ni Paising ay ngumiti. Hindi kayang labanan ng panalangin ang panalangin, bata. Pinapatagal mo lang. Biglang lumiwanag ang ilaw mula sa butil ng rosaryo sa kanyang dibdib at ang buong silid ay lumiwanag ng matingkad na pula. Lahat ng miyembro ng team ay lumuhod, tinakpan ang kanilang mga tenga. Ngunit si Aris ay tumayo ng tuwid. Tinitigan niya ang figura ng may determinasyon. Kung naghahanap ka ng kapatawaran, ipakita mo sa akin ang paraan. Dahan-dahang lumabo ang liwanag. Lumapit ang figura at hinawakan ang balikat ni Aris. Pumunta ka sa ilog sa likod ng seminaryo. Doon sila naghihintay sa akin.
Doon matatapos ang lahat. Pagkatapos ay natunaw ang kanyang katawan at naging abo, nag-iwan ng matalim na amoy ng kamanyang. Sa hapon, si Aris at ang kanyang team ay nagtungo sa ilog kaliwa. Isang maliit na agos sa likod ng seminaryo na ngayon ay kulay pula na parang dugo. Hindi umaagos ang tubig, umiikot lamang ng dahan-dahan na bumubuo ng isang bulong sa gitna. Nang sinindihan nila ang spotlight, nakita ang maliliit na bagay sa ilalim ng ilog. Dose-dose ng mini gravestone, bawat isa ay may nakasulat na pangalan ng namatay na residente ng baryo. Ito ay isang simbolikong libingan, sabi ng isa sa mga miyembro ng team nang nanginginig ang boses. O isang lugar kung saan sila pinigil bago palayain, sagot ni Aris. Nang sinubukan nilang buhatin ang isa sa mga gravestone, gumalaw ang tubig ng ilog. Mula sa ilalim ay lumabas ang daan-daang putlang kamay na humahawak sa hangin na tila gustong lumabas. Umatras si Aris, ngunit isang kamay ang nakahawak sa kanyang paa, malamig na parang yelo. Sa isang iglap, sa kanyang isipan ay narinig ang boses ng daan-daang tao na nagsasabay-sabay, gusto naming umuwi. Gusto naming mapatawad. Inutusan ni Aris ang kanyang team na umatras, ngunit siya mismo ay nanatili sa gilid ng ilog. Binuksan niya ang huling dasal ni Padre Fadlan at dahan-dahang binigkas. O Diyos, patawarin mo ang mga umakusa at ang mga inakusahan. Patawarin mo ang kamatayan na dulot ng kawalan ng pag-asa. Nang binigkas ang huling talata, sumabog ang kalangitan ng San Gabriel sa kulog. Kumulo ang ilog at mula sa loob ng bulong ay lumabas ang figura ni Paising na ngayon ay walang mukha, tanging liwanag. Sa kanyang kamay ay kumikinang ang rosaryo na may 19 na butil. Sa wakas ay mayroon ng naglakas loob na banggitin ang pangalan ko ng walang pagkamuhi. Sabi niya, pinatawad ko na sila. Ngunit pinatawad ba nila ako? Yumuko si Aris. Tanging ang Diyos ang makakasagot niyan. Ngumiti si Paising at pagkatapos ay itinapon ang rosaryo sa hangin. Nabubulok ang mga butil at naging abo, kumalat kasama ang hangin. At agad na bumalik ang lahat sa katahimikan. Nang dumating ang bukang liwayway, ang hangin sa San Gabriel ay naging mainit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Nawala ang hamog. Bumalik ang tunog ng manok at ang sikat ng araw ay tumago sa mga kawayanan. Ngunit sa lupa malapit sa ilog, may natagpuan ang mga pulis. Ang sulat na nabuo mula sa abo ng rosaryo ay malinaw na nababasa sa ibabaw ng isang malaking bato. Nabayaran na ang katarungan. Huwag nang ulitin ang parehong kasalanan. Matagal na nakatayo si Commissioner Aris doon na nakatingin sa tubig ng ilog na ngayon ay malinaw. Alam ni Yena na hindi kailanman mapupunta ang kasong ito sa opisyal na archive. Hindi maniniwala ang mundo sa kwento tungkol sa panalangin, paghihiganti at paranormal justice. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang isang bagay. Ang katotohanan ay hindi laging nangangailangan ng saksi, kailangan lang nito ng taos pusong pagsisisi. At kinagabihan, nang nakaupo si Aris mag-isa sa tahimik na post, mahinang humihip ang hangin mula sa kagubatan, nagdadala ng banayad na bulong. Salamat! Ngayon makakauwi na ako. Isang manipis na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, tahimik na tahimik ang San Gabriel. Ang San Gabriel ay opisyal na ngayong idineklara na isang sterile area at sarado sa publiko. Ngunit sa likod ng opisyal na ulat na inilabas ng gobyerno, bahagi lamang ng katotohanan ang alam ng labas ng mundo. Ang hindi alam ng sinuman ay ang baligtad na tunog ng rosaryo ay naririnig pa rin tuwing gabi mula sa burol. Bagaman wala nang nakatira doon. Tumanggi si Commissioner Aris Santiago na umalis sa lugar kahit malinaw na ang utos ng kanyang mga pinuno. Isara ang kaso, ituring itong natapos na fenomena. Ngunit alam ni Aris na may isang bagay pa ring naiwan sa lupaing ito. Isang bagay na hindi maililibing ng isang ulat. Sa mamasa-masang silid ng post, nakaupo siya na nakatingin sa tumpok ng ebidensya, abo ng rosaryo, mini gravestone mula sa ilalim ng ilog, mga tala sa panaginip ni Padre Fadlan, at ang huling forensic report mula kay Satria. Ang resulta ay wala pa rin, walang lohikal na dahilan ng pagkamatay. Walang bakas ng sakit, walang lason. Ngunit ang pinakakakaibang bahagi ay hindi sa medical data, kundi sa karagdagang tala ng doktor na nakasulat sa asul na tinta sa sulok ng papel. Ang brainwave ng biktima ay nagpakita ng parehong pattern na parang mayroong nagdarasal bago mamatay.
Nagpasya si Satria na ipagpatuloy ang pananaliksik ng palihim sa isang lihim na laboratorio ng unibersidad na nagtatago ng isang sample ng utak ng biktima na hindi pa nasunog. Noong gabing iyon, sinindihan niya ang electromagnetic scanner, sinusubukang basahin ang natitirang electrical activity sa nerve tissue ng utak. Ngunit sa monitor screen, ang graph na lumabas ay hindi random tulad ng dapat. Ang mga linya nito ay bumuo ng isang paulit-ulit na pattern. Nang palakihin niya ang display, nagbago ang pattern at naging mga titik Arabo na bumubuo ng maikling pangungusap. Ang Diyos na makatarungan. Matagal na tinitigan ni Satria ang screen. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya na ang pattern na ganyan ay imposible na lumabas ng biologically. Ngunit bago pa man niya ma-save ang data, biglang namatay ang kuryente sa laboratorio. Sa dilim, narinig niya ang mahinang boses sa kanyang tenga. Huwag mong sukatin ang katarungan gamit ang mga kagamitan ng tao. Nang bumalik ang ilaw, ang computer screen ay nagpakita na ng isang bagong mensahe na hindi resulta ng system. Tapos na sa mundo, ngunit hindi pa sa langit. Isinara ni Satria ang laptop nang nanginginig ang mga kamay. Noong gabing iyon, umalis siya nang hindi lumilingon. At kinabukasan, natagpuan siyang walang malay sa prayer room ng laboratorio na maihawak na isang dakot ng itim na abo. Si Aris na nakarinig ng balitang iyon ay nagpasya na bumalik sa San Gabriel. Bagaman binabantayan na ng militar ang lugar, sa daan ay sinamahan siya ng isang matandang mamamahayag na nagngangalang Mang Dimas, ang taong dating nag-record ng kaso ng seminaryo ng mga kalansay. Dumating si Mang Dimas na mailayuning gumawa ng documentary tungkol sa ipinagbabawal na trahedya ng San Gabriel. Ngunit nang pumasok ang kanilang sasakyan sa lugar ng baryo, nag-malfunction ang heat. Umiikot ng walang direksyon ang kompas. Sa labas ng bintana, dahan-dahang bumaba ang puting hamog at ang mga puno ay tila humihinga. Sinindihan ni Mang Dimas ang kamera. Ang lugar na ito ay tila ayaw sa atin, mahina niyang sinabi. Tumango si Aris. Marahil dahil may isang bagay pa ring hindi natapos. Huminto sila sa dating lokasyon ng seminaryo. Ang gusali ay nanatili na lamang na pundasyon ng bato, ngunit sa gitna nito, sa pagitan ng mga guho, makikita ang bakas ng isang maliit na apoy na umuusok pa rin. Nang lumapit si Aris, natagpuan niya na ang abo ay bumuo ng isang spiral na pattern at sa gitna nito ay nakasulat na may uling. Walang kapatawaran kung walang pag-amin. Mabilis na dumilim. Gustong i-record ni Mang Dimas ang aerial view gamit ang drone. Ngunit nang umakyat ang aparato, ang monitor screen ay nagpakita ng isang bagay na hindi nakikita ng kanilang mga mata. Ang baryo na dapat ay walang laman ay mukhang buhay. Sa screen, umiilaw ang mga ilaw ng bahay. Ang mga tao ay naglalakad sa kalsada na may dalang mga parol at mahinang naririnig ang tunog ng gamelan mula sa malayo. Ngunit sa totoong mundo, walang anuman. Mananatiling ganap na madilim ang baryo. Ano ito, bulong ni Mang Dimas? Sila, maikli ang sagot ni Aris. Mga anino mula sa nakaraan. Patuloy na lumipad ang drone at sa screen ay lumabas ang mukha ng isang tao sa gitna ng kalsada. Isang matandang lalaki na may mukha ni Pacing ang nakangiti na nakatingin ng diretso sa kamera. Agad na namatay ang drone. Humigit kumulang 2:00 ng madaling araw, nagising si Mang Dimas dahil sa tunog ng mga yapak sa labas ng tent. Iniangat niya ang tela at nakita ang daan-daang tao na nakaputi na naglalakad ng magkakasama patungo sa ilog na may tahimik na mukha ng walang ekspresyon. Sa pinakaharap ng pila, naglalakad ang figura ni Pacing na may hawak na itim na aklat. Samantalang sa likod niya, nakatayo si Aris na parang hypnotized. Sinubukan ni Mang Dimas na tawagin siya, ngunit nawala ang kanyang boses. Hinabol niya. Ngunit pagdating sa gilid ng ilog, nawala ang lahat ng anino na parang usok. Tanging si Aris ang natira na nakatayo, nakatingin sa tubig na umiikot na bumubuo ng isang maliit na bulong. Hindi pa sila tahimik, sabi ni Aris na walang emosyon. May hinihintay silang isang bagay o isang tao. Nagsimulang umalon ang tubig sa ilog at pagkatapos ay narinig ang bulong mula sa loob nito. Tapusin ang bilang. Hindi pa perpekto ang 99. Lumuhod si Aris na nakatingin sa bulong. Ano ang ibig sabihin? Ano pa ang... Ngunit ang tubig ay nanginginig lamang, nagre-refleksyon ang kanyang sariling mukha na may mapupulang mata.
Kinabukasan, sinuri ni Mang Dimas ang resulta ng drone footage na sandaling umandar ilang segundo bago namatay. Sa screen, makikita ang anino ng seminaryo na buo, kumpleto sa tor at bakuran na puno ng mga seminarista. Ngunit sa gitna nila ay may isang kakaibang bagay. Isang itim na anino na parang hamog ang gumagalaw sa gitna ng crowd. Nang palakihin niya ang picture, nakita si Pacing na nakaupo sa harap na pila. Sa tabi niya nakaupo si Padre Fadlan. Pareho silang nakatingin sa drone camera nang walang ekspresyon. Pagkatapos ay naging itim ang screen at lumabas ang malabong sulat. Ang katarungan ay hindi katapusan, kundi isang bagong simula. Sa hapon, isang documentary team mula Maynila ang dumating upang siyasatin ang fenomena ng San Gabriel. Sila ay binubuo ng 3 tao. Si Reno, isang ambisyosong direktor na naghahanap ng sensationalism, si Elia, isang sound expert, at si Arman, isang drone technician. Dumating sila nang walang pahintulot, iniisip na ito ay isang mystic location lamang para sa nilalaman. Ngunit, sa unang gabi sa lugar, may nakunan ang kanilang kamera na nagpatayo ng balahibo sa kanilang balat. Sa likod ng infrared lens, makikita ang daan-daang mainit na tuldok na kahawig ng katawan ng tao na nakatayo sa pagitan ng mga guho. Nakuha ng mikropono ang umalinggaw na bulong. 3 ang dumating, 2 ang aalis. Pagkatapos ay nawala si Elia. Natagpuan siya ni Reno at Arman sa gilid ng ilog, nakatayo ng tahimik na nakatingin sa tahimik na tubig. Ngumiti siya at pagkatapos ay mahinang bumulong. Narinig ko silang nagdarasal. Nang tapikin nila ang kanyang balikat, nawala ng malay si Elia. Nang magising, wala siyang naaalala. Ngunit sa kanyang kamay ay may hawak na butil ng rosaryo na may ika-negatibo 9 na butil. Ang butil na dapat ay nawasak na. Matagal na tinitigan ni Reno ang bagay na iyon. Marahil ito ang susi ng lahat ng misteryo. Ngunit nang sinubukan niyang i-record ang rosaryo gamit ang kamera, kusang nabasag ang kanyang lens. Kinabukasan, umulan sa San Gabriel. Ngunit hindi ito ulan ng tubig, ulan ng pinong abo na kumikinang sa ilalim ng kidlat. Bawat butil ng abo ay nag-iiwan ng bakas ng pulang liwanag ng hawakan ang lupa. At sa isang iglap, lumabas ang mga anino ng tao na nakayuko sa buong kalsada ng baryo. Sinindihan ni Mang Dimas ang kamera. Sa screen, ang mga anino ay mukhang nagpapatira pa. Ngunit ilang sandali pa ay isa-isang umangat ang kanilang ulo, ipinapakita ang parehong mukha. Mukha ng mga tao ng San Gabriel na dating namatay. Nagbalik sila hindi para takutin, sabi ni Aris nang nanginginig ang boses. Nagbalik sila para sumaksi. Eksaktong madaling araw, lumiwanag ang kalangitan sa ibabaw ng baryo na parang pangalawang bukang liwayway. Isang malakas na tunog ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Sinundan ng maliliit na pagyanig na nagpatinig sa buong lugar. Sabay-sabay na namatay ang lahat ng kamera. Ngunit sinabi ng mga saksi na nakita nila ang 2 figura ng liwanag na dahan-dahang umakyat mula sa gitna ng mga guho ng seminaryo. Ang isa ay hugis lalaki, ang isa ay babae. Mula sa malayo ay narinig ang pagbigkas ng panalangin. Patawarin kami na minsan ay humatol. Patawarin ang mga hindi nakapagdepensa sa kanilang sarili. Pagkatapos ay sumabog ang liwanag at naging libu-libong maliliit na tuldok na parang bituin na nahulog na bumalot sa buong baryo. Nang humina ang liwanag, nagsimulang lumaki ang mga puno sa paligid ng baryo na may puting sampag-ita. Kinabukasan, ang hangin sa San Gabriel ay naging sariwa sa unang pagkakataon matapos ang trahedya. Ang mga hayop na matagal nang nawala ay muling lumitaw. Malinis na umagos ang ilog at malinis ang kalangitan mula sa hamog. Ngunit walang tao ang natira. Nang dumating ang military team ilang araw pagkatapos, natagpuan nila ang isang bagong maliit na simbahan sa gitna ng baryo. Kahit walang nagtayo nito. Sa loob nito ay nakahandusay ang itim na aklat at isang piraso ng papel na nakasulat na ang paghihiganti ay bumalik at naging panalangin. Hayaan ang buhay na matuto mula sa patay. Nakatayo si Aris at Mang Dimas sa harap ng simbahan. Walang nagsalita ng matagal, tanging ang tunog ng hangin at huni ng ibon. Tiningnan ni Mang Dimas ang kanyang huling kamera na gumagana pa rin at pagkatapos ay bumulong. Kaya ang katapusan ng lahat ng ito ay hindi sumpa, kundi kapatawaran. Tahimik na sumagot si Aris.
Maaaring minsan ang kamatayan ay isang paraan lamang ng langit upang muling isulat ang katotohanan na binura ng tao. Yumuko sila at sa ilalim ng kanilang mga yapak, bumuo ang buhangi ng malabong sulat na tanging makikita lamang kapag sinikatan ng araw. Pinatawad na ng San Gabriel. Ngunit nang umalis sila sa lugar na iyon, mula sa likod ng mga puno ay narinig ang isang banayad na boses. Tila mayroong nagbibilang ng tahimik. 1, 2. Tumigil sandali si Aris. Mahina ang ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng sampagita at basang lupa. Tiningnan niya si Mang Dimas at pagkatapos ay mahina niyang sinabi. Maaaring tapos na ang katarungan, ngunit ang pagsisisi ay hindi kailanman humihinto. At sa malayo, muling umalinggaw ang rosaryo ng mahina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog nito ay nagmula sa dalawang magkaibang direksyon. Ang kalangitan sa hapon sa San Gabriel ay mukhang tahimik para sa isang lugar na dating nilamon ng isang buong baryo. Nawala na ang hamog, ngunit sa hangin ay may naramdaman pa rin. Ang amoy ng basang lupa na nagtatago ng mapait na alaala. Bumalik si Commissioner Aris Santiago sa lugar na iyon pagkatapos ng isang buwan. Ang kalsada na dati ay sira ay tinubuan na ngayon ng berdeng damo. Ngunit bawat hakbang niya ay tila yumayapak sa isang madilim na kasaysayan na ayaw kalimutan. Tiningnan niya ang maliit na simbahan na misteryosong lumitaw sa gitna ng dating baryo. Bago pa rin ang mga pintuan nitong kahoy, ngunit ang mga ukit sa ibabaw nito ay mukhang luma. Nakasulat ang pinong kaligrapiya. Hindi darating ang awa hanggat hindi natatanggap ang sugat. Malalim na huminga si Aris. Sa loob ng simbahan, nakuha na ang lahat ng pisikal na ebidensya ng kaso. Ngunit naramdaman niya na ang espiritu ng insidente ay nanatili pa rin doon. Nang pumasok siya, lumamig ang hangin. Ngunit mula sa direksyon ng altar ay narinig ang malabong tunog. Tunog ng mga yapak na dumadaan sa sahig na kahoy kahit walang tao. Pagkatapos, bigla, mula sa likod, mayroong mahinang tumawag. Sir Aris. Agad siyang lumingon at tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Sa harap ng pinto nakatayo si Mang Dimas, ang matandang mamamahayag na dating kasama niya. Ngunit putla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata, at basa ang kanyang damit ng hamog. Mang Dimas, akala ko bumalik ka na sa Maynila. Yumuko lang si Mang Dimas. Hindi ako makaalis, sir. Naririnig ko pa rin sila. Naguguluhan si Aris. Sino sila? Dahan-dahang inangat ni Mang Dimas ang kanyang ulo, ang mga seminarista. Tuwing gabi, dumadalaw sila sa aking panaginip. Sabi nila, hindi pa tapos. Inilabas ni Mang Dimas ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa, iniabot ito nang nanginginig ang mga kamay. Ito ang huling recording ng drone ko. Ngunit huwag ninyong i-play sa gabi, sir. Sabi nila, baka lumabas din sila. Hindi sumagot si Aris. Itinago niya ang flash drive at tumingin sa labas ng simbahan. Nagsisimulang mamula ang kalangitan. Humihip ang hangin na nagdadala ng matalim na amoy ng sampagita. Saan ka matutulog ngayong gabi? Tanong ni Aris. Dito lang po, sir. Kung lalabas ako sa baryong ito, lalong lumalakas ang tunog. Mabilis na dumilim, mahina ang ulan, at namatay ang kuryente sa kanilang maliit na tent post. Tanging ang ilaw ng ilawan ang kumikislap sa mesa nang sinindihan ni Aris ang laptop at binuksan ang recording. Ipinakita ng screen ang aerial view ng baryo mula sa malayo. Lahat ay mukhang normal, bahay, kalsada, puno. Ngunit sa ika-negatibo 77 segundon may lumabas. Isang itim na anino ang naglalakad sa pagitan ng mga guho ng simbahan. Huminto ang anino, nakatingin ng diretso sa kamera, at pagkatapos ay iniangat ang kamay na parang nagbibigay pugay. Lumabas ang distortion sa screen, pagkatapos ay narinig ang malalim na boses na umaalinggaw mula sa speaker ng laptop. Hindi kami kailanman umalis. Agad na namatay ang ilaw ng ilawan. Bumaba ng husto ang temperatura ng silid. Sumigaw si Mang Dimas. Nang bumalik ang ilaw, kusa nang nakasara ang laptop. Sa itim na screen ng refleksyon, nakita ni Aris ang mukha nilang dalawa, ngunit sa likod niya ay mayroong ikatlong mukha, malabo, putla, at nakangiti. Hindi natapos ang gabing iyon ng tahimik. Humigit kumulang 2:00 ng madaling araw, biglang huminto ang hangin. Nawala ang ulan, mabigat ang pakiramdam ng hangin na parang kumot ng hamog.
Nagising si Aris dahil sa narinig niya sa labas. Tunog ng pagbigkas ng mga talata, ngunit may kakaibang tono na parang binabaligtad. Lumabas siya mula sa tent at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang tanawin na nagpatayo ng balahibo sa kanyang balat. Ang buong baryo ay muling nabuhay. Ang mga bahay ay lumiwanag, umiilaw ang mga parol sa bawat bintana. Dahan-dahang naglalakad ang mga tao, nakangiti, nakayuko na parang magdarasal ng rosaryo. Ngunit putla ang kanilang mukha na parang kandila, walang laman ang kanilang mga mata. Sa gitna ng kalsada nakatayo ang figura na kilala na niya, si Paising. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakakatakot ang kanyang mukha, kundi payapa. Bumalik ka, sabi niya. Hindi pa ako tapos, mabigat ang sagot ni Aris. Ano ang gusto mo? Ngumiti ng malabo si Paising. Napatawad na ako, ngunit sila ay hindi pa. Sino ang nabuhay na may pakiramdam ng pagkakasala, ngunit nagkukunwaring nakalimot? Muling humihip ang hangin. Dahan-dahang nawala ang lahat ng anino, nag-iwan ng katahimikan na nagpatahimik sa tenga. Sa lupa kung saan nakatayo si Paising kanina, naiwan ang isang tuyong dahon na may nakasulat na pulang tinta. May isa pa. Kinabukasan, nakaupo si Aris at Mang Dimas sa labas ng tent habang umiinom ng halos malamig na kape. Bumalik ang tunog ng kuliglig. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mas malakas ito kaysa karaniwan. Biglang mula sa lumang radyo sa sulok ng mesa ay narinig ang tunog ng kaluskos. Kahit sira na ang aparato sa loob ng ilang araw. Ang walang laman na broadcast ay napalitan ng mahina at putol-putol na boses ng babae. Nasa seminaryo pa rin siya. Sa ilalim ng lugar kung saan sila inilibing. Nagkatinginan si Aris at Mang Dimas. Nang walang gaanong sinasabi, nagmadali silang patungo sa mga guho ng seminaryo. Sinusundan nila ang sahig na natakpan ng lumot hanggang sa matagpuan nila ang isang trapdoor sa ilalim ng lumang altar. Pagkabukas, malakas ang pagbuga ng hangin mula sa loob, malamig at amoy bakal. Ang hagdang bato ay pababa sa ilalim ng lupa. Sa dulo nito, isang maliit na silid na may dingding na putik at sa gitna nito nakatayo ang isang lumang kahoy na kabaong na natakpan ng puting tela na puno ng alikabok. Itinutok ni Mang Dimas ang flashlight. Malinaw na nakasulat sa tela ang I para sa huling biktima. Dahan-dahang binuksan ni Aris ang tela. Sa loob ng kabaong ay hindi bangkay, kundi isang lumang kamera at isang itim na aklat. Nang hawakan ng aklat, nanginginig ng husto ang silid. At mula sa mga siwang ng dingding ay lumabas ang manipis na usok na bumuo ng mga mukha ng tao na umiiyak. Ito ang lugar kung saan sila ikinulong, bulong ni Mang Dimas na takot na takot. O ang lugar kung saan sila naghihintay na hatulan, sagot ni Aris ng tensyonado ang mukha. Biglang kusa namang umandar ang lumang kamera. Nagpakita ng malabong picture, sina Paising at Padre Fadlan na nakatayo ng magkasama na nakatingin sa libing. Sa likod nila ay may ikatlong figura na hindi pa kailanman nakita. Isang lalaki na may itim na damit na walang mukha. Ang silid sa ilalim ng lupa ay naging masikip. Tila gumagalaw ang mga dingding na pinipilit silang lumabas. Nanginginig ang itim na aklat sa kamay ni Aris. Kusang bumukas ang mga pahina nito. Nagpakita ng nagbabagong sulat. Ang huli ay hindi pa inilibing, ang buhay ay may dalang natitirang kasalanan. Kinagat ni Aris ang kanyang labi. Hindi na ito tungkol kay Paising. Ito ay tungkol sa atin. Biglang namatay ang flashlight. Sa dilim, malinaw na narinig ang bulong ng babae sa kanilang tenga. Patawarin kami upang makauwi kami. Naging napakalamig ng hangin. Tumakbo sila paakyat ng hagdan, mahigpit na isinara ang trapdoor. Ngunit pagdating sa labas, nagbago na ang mundo. Madilim ang kalangitan na parang gabi ng walang buwan. Lahat ng puno ay gumagalaw kahit walang hangin. At sa gitna ng bakuran ng seminaryo, daan-daang puting figura ang nakatayo ng tahimik. Nanginginig ng husto si Mang Dimas. Sir Aris, sila ba iyon? Hindi, tayo iyon. Dahan-dahang napansin ni Aris ang isang bagay. Ang mga mukha na iyon, ang kanyang sariling mukha, si Mang Dimas, at ang mga opisyal na pumasok sa San Gabriel. Ang anino ng kanilang sarili ngunit walang mata. Isa-isang nagsimulang sumigaw ang mga figura ng tahimik. Bukas ang kanilang mga bibig, ngunit walang tunog hanggang sa nagpakita ng mapula-pulang liwanag ang kalangitan. Nayanig ang lupa.
Mula sa gitna ng bakuran ay lumabas ang isang bilog na asul na apoy na bumubuo ng isang bulong. Nanginginig ang hangin sa paligid nito at mula sa loob ng bulong ay lumabas ang baligtad na rosaryo. Ang huling pangungusap ang unang binigkas. Maluwag na bumukas ang itim na aklat sa kamay ni Aris. Humihip ang hangin sa mga pahina nito hanggang sa huminto ito sa isang talata na kumikinang. Ang katarungan ay sa Diyos, ngunit ang pag-amin ay sa tao. Tiningnan ni Aris si Mang Dimas. Ito ang ating pagsubok. Hindi pa tayo tapat. Tapat sa ano, sir? Kung bakit tayo dumating dito? Yumuko si Aris. Dahan-dahan niyang inamin. Hindi ako dumating para sa katotohanan. Dumating ako upang isara ang kaso para sa pangalan ng institusyon. Nagkasala ako. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, nagpakita ng puting liwanag ang kalangitan. Huminto sa pagsigaw ang lahat ng anino, nakatingin sa kanya ng walang laman na mga mata. Isa-isa silang nagbago at naging abo, lumipad, pagkatapos ay nawala. Ngunit sa gitna ng bulong na nagsisimulang lumiit, isang figura ang nanatili. Si Pacing, ngunit ngayon ay maliwanag ang kanyang mukha na parang ordinaryong tao. Naintindihan mo na ba? Malumanay niyang sinabi. Namatay sila dahil sa kasinungalingan ng tao, hindi dahil sa panalangin ng demonyo. At ngayon, mahina ang tanong ni Aris. Ngayon, umuwi na sila. Iniangat ni Pacing ang kanyang kamay at mula sa direksyon ng mga guho ng baryo ay lumabas ang maliliit na liwanag na parang mga firefly. Isa-isang umakyat ang mga liwanag na iyon sa kalangitan na bumubuo ng malaking titik na dahan-dahang nababasa. Huwag kang matakot. Nang sumikat ang araw, mainit na humihip ang hangin sa baryo na ngayon ay tahimik na tahimik. Lahat ng guhong gusali ay nawala. Nag-iwan ng malawak na damuhan na mailigaw na sampagita na namumulaklak. Nakaupo si Mang Dimas sa lupa na mahina ang iyak. Tapos na ang lahat, sir. Tiningnan ni Aris ang malayo sa kalangitan. Hindi nagtatapos ang katotohanan. Nagbabago lamang ito ng anyo. Binuksan niya muli ang itim na aklat. Walang laman na ang mga pahina nito ngayon. Tanging sa gitnang bahagi ay nakasulat ang isang maikling pangungusap. Ang tao na hindi natututo mula sa kasalanan ay gagawa ng sarili niyang libingan. Isinara ni Aris ang aklat at pagkatapos ay sinunog. Umakyat ang usok sa kalangitan, sumasayaw kasama ang sikat ng araw sa umaga. Isang linggo pagkatapos, dumating ang rescue team. Nakita nila ang dalawang taong buhay sa gitna ng bukirin ng sampag-ita. Tahimik na natutulog si Aris at Mang Dimas nang walang bahid ng sugat. Ngunit wala silang naaalala. Nang dinala sila ng mga opisyal palabas ng lugar, nagpakita ang drone na nagre-record mula sa himpapawid ng isang nakakatakot na bagay. Anino ng dalawang figura ang nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno na nakangiti. Ang isa ay may mukha ni Pacing, ang isa naman ay may mukha ni Padre Fadlan. At sa lupa, sa mismong lokasyon ng simbahang lumitaw, lumaki ang mga sampagita na bumubuo ng mga salita. Tapos na ang katarungan, ang natitira ay alaala na lamang. 3 buwan ang nakalipas mula nang marinig ng mundo ang pangalan ng San Gabriel. Ang baryo ay idineklara ng nawala sa mapa ng administratibo. Hindi dahil sa nalunod at hindi rin dahil sa natural na kalamidad, kundi dahil sa isang misteryosong desisyon mula sa sentral na pamahalaan na hindi na ito karapat-dapat terhan. Ngunit nananatili ang tsismis. Sa bilihan sa Batangas, sa mga coffee shop sa Quezon, maging sa mga lumang seminaryo sa Laguna, bumubulong ang mga tao, nandoon pa rin ang baryo, ngunit lumilitaw lamang tuwing Biyernes Santo. Si Commissioner Aris Santiago ay hindi na ngayon nasa serbisyo. Nagbitiw siya matapos isara ang kaso. Ngunit nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya makatulog, hindi na siya makakain ng hindi nararamdamang binabantayan. Tuwing gabi, naririnig niya ang parehong bulong sa kanyang tenga. Hindi kumpleto ang katarungan. Isang gabi, nakatanggap si Aris ng isang misteryosong pakete nang walang pangalan ng nagpadala. Sa loob nito ay isang maliit na itim na bato na may ukit na numero 100 at isang punit na papel. Hindi pa kumpleto ang kanilang bilang. May isa pa ring naiwan. At hindi ito multo. Matagal na tinitigan ni Aris ang bagay na iyon. Ang kanyang puso ay tila hinihila pabalik sa isinumpang lambak na iyon. Alam niya na hindi pa talaga tapos ang paglalakbay sa San Gabriel.
Madaling araw, tahimik siyang umalis. Walang kasama, walang team, tanging siya at ang isang lumang kotse na puno ng alikabok. Ang kalsada patungong San Gabriel ay tinubuan na ngayon ng damo. Ang karatula na ibawal pumasok ay nakahilig at mabigat ang pakiramdam ng hangin sa paligid nito. Nang lumiko siya sa huling kanto, namangha siya. Nandoon ang baryo. Buo ang mga bahay. Ang maliit na simbahan ay nagre-refleksyon ng liwanag ng hapon, tumitilaok ang manok, tumatakbo ang mga bata, at ang mga tao ay nag-igib ng tubig tulad ng dati. Lahat ay mukhang normal na buhay. Ngunit, alam ni Aris na hindi iyon ang totoong mundo. Ang mga taong nakita niya ay walang anino sa lupa. Naglakad siya sa gitna ng kalsada ng baryo. Magiliw siyang binati ng mga residente. Maligayang pagbabalik, Sir Police. Sabay-sabay nilang sabi na may magkakatulad ng ngiti. Tahimik lamang si Aris. Napansin niya na lahat sila ay ang mga mukha ng mga taong dating namatay. Sa gitna ng baryo, nakita ni Aris ang isang taong nakaupo sa isang kawayan. Isang matandang lalaki na may gusgusing turban, malambot ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Si Kapitan Lolo Jose, ang barangay captain na dating natagpo ang patay sa gilid ng ilog. Hinihintay na kita, sabi niya ng tahimik. Dapat ay patay ka na, malamig ang sagot ni Aris. Walang namatay dito, Sir Aris. Naghihintay lang kami ng kumpletong bilang. Anong bilang? 100 kaluluwa na dapat umamin bago isara ng langit ang aklat. Natahimik si Aris. Naalala niya ang numero sa bato at pagkatapos ay nagtanong, at sino ang huli? Mumiti ng malabo si Kapitan Lolo Jose. Ang taong sumulat ng unang maling ulat. Huminto ang hangin, tumahimik ang baryo. Mula sa malayo ay narinig ang mahinang tunog ng mga yapak. Habang tumatagal, lalong lumalapit. May lumabas mula sa likod ng hamog. Si Mang Dimas. Ngunit sa pagkakataong ito, putlang-putla ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang mga mata, at sa kanyang dibdib ay nakasabit ang isang necklace na may pendant na may ika-negatibo 9 na rosaryo. Buhay ka pa? Tanong ni Aris nang nanginginig ang boses. Hindi, walang emosyon ang sagot ni Mang Dimas. Iniwan ako sa pagitan ng dalawang mundo dahil ako ang nagsimula ng lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Tiningnan siya ng diretso sa mata ni Mang Dimas. Ako ang sumulat ng maling balita tungkol kay Pacing noon. Ako ang nagpakalat ng chismis tungkol sa pagnanakaw na iyon. Gusto ko ng sensationalism at sinira ko ang isang buong baryo. Isang malakas na boses mula sa langit ang umalinggaw na parang kulog ng walang ulan. Kung gayon, kumpleto na ang 100. Malakas na nayanig ang lupa. Nagsimulang gumuho ang mga bahay isa-isa. Nagiging kulay dugo ang kalangitan. Sumigaw ang mga residente ng tahimik. Natunaw ang kanilang mga katawan at naging puting abo. Mang Dimas? Sigaw. Ilalabas mo ako. Ayoko maging ang huli. Ngunit ang lupa sa ilalim niya ay pumutok at bumuo ng isang malaking butas. Nahila si Mang Dimas at nahulog sa isang itim na bulong. Nawala ang kanyang boses na nilamon ng lupa. Tumakbo si Aris ngunit nahati ang lupa sa paligid niya. Nahulog siya at bago nawala ng malay ay narinig niya ang pamilyar na bulong. Ngayon naiintindihan mo na ang kahulugan ng katarungan. Hindi tungkol sa kung sino ang mali, kundi kung sino ang nangahas na umamin. Nagising si Aris sa gitna ng madilim na kawayanan. Mamasa-masa ang hangin at mula sa malayo ay narinig ang tunog ng mga insekto sa gabi na hindi niya kilala. Sa kalangitan, kakaiba ang buwan, malaki, pula at dahan-dahang gumagalaw. Sinubukan niyang tumayo, ngunit sa paligid niya ay nakatayo ang 12-dosenang figura na nakaputi. Walang laman ang kanilang mukha, ngunit isang figura ang lumapit. Si Pacing, ngayon ay hindi na nakakatakot ang kanyang mukha, kundi payapa. Nakita mo na ang lahat, malumanay niyang sinabi. Ito ba ay langit o impyerno? Tanong ni Aris. Hindi ito alinman. Ito ay isang lugar sa pagitan ng pag-amin at pagsisisi. Kaya, ako rin ba ay namatay? Hindi pa, ngunit hindi ka makakalabas hanggat hindi mo isinusulat ang totoo. Iniabot ni Pacing ang isang maliit na aklat at panulat. Isulat mo, Aris, ang lahat ng nangyari nang walang itinago. Dapat malaman ng mundo kung ano talaga ang nangyari sa San Gabriel. Nanginginig ang kamay ni Aris.
Sumulat siya. Sumulat siya tungkol sa paninirang puri na nagdulot ng kamatayan, tungkol sa black magic na lumaki mula sa paghihiganti, tungkol sa mga residente na tumangging umamin sa kanilang mga kasalanan. Sumulat siya hanggang sa huling pahina, sumulat ng isang panghuling pangungusap. Ang tao na hindi natututo mula sa kasalanan ay hindi mas banal kaysa sa demonyo na pumatay gamit ang incantation. Nang matapos ang pangungusap na iyon, nayanig ang lupa. Nagsimulang lumabo ang mga anino sa paligid niya. Ngumiti si Pacing. Ngayon, maaari na kaming umalis. Isa-isa silang natunaw sa liwanag. Ipinikit ni Aris ang kanyang mga mata at gumaan ang kanyang katawan, tila hinihila pataas. Nagising si Aris sa isang ospital sa Batangas. Mahina ang kanyang katawan, gusot-gusot ang kanyang buong damit. Sinabi ng doktor na natagpuan siya ng mga residente sa gilid ng kagubatan, naglalakad ng mag-isa ng walang direksyon, ay hawak na maliit na aklat sa kanang kamay. Sa aklat na iyon nakasulat ang lahat ng mga tala ng kaganapan sa San Gabriel mula simula hanggang katapusan. Ngunit ang kakaiba, tuwing susubukan ng ibang pulis na basahin, walang laman ang mga pahina. Tanging si Aris lamang ang makakakita ng nilalaman nito. Iniulat pagkatapos ng media ang pagkatuklas ng itim na aklat ng San Gabriel na hindi mapipikturan, mare-record o maisasalin. Muling isinara ng gobyerno ang kaso dahil sa problema sa mental health pagkatapos ng trauma. Ngunit sa mga sumunod na gabi, laging naririnig ni Aris ang mga yapak sa labas ng ospital. Minsan, may anino ng lalaki na may turban ang dumadaan sa bintana at tuwing tinitingnan niya ang aklat, laging nagbabago ang huling pahina. Nagpapakita ng isang bagong pangungusap. Hindi pa natagpuan ang lahat ng nagkasala. Ilang linggo pagkatapos may nangyari. Iniulat ng mga residente ng Batangas ang kakaibang kaganapan sa liwasan. Lumaki ang puno ng sampagita sa gitna ng aspalto at sa ilalim nito ay nakahandusay ang isang itim na bato na may nakasulat na San Gabriel. Mula sa GC ng bayan, makikita ang dalawang figura na nakatayo malapit sa puno bandang 2:47 ng madaling araw. Sina Aris at Mang Dimas. Bagaman inilibing na si Mang Dimas 2 linggo na ang nakalipas. Nang lapitan ng pulisya ang lugar na iyon, nawala ang itim na bato. Tanging mga bakas ng paa ang natira patungo sa hilaga sa lumang kalsada, patungong San Gabriel. Kinabukasan, nawala si Aris mula sa ospital. Sa kanyang silid, tanging ang itim na aklat ang natira na ngayon ay walang laman. Ngunit nanunumpa ang nurse na nagbabantay na may narinig siya bago siya nawala. Kung maililibing ang kasalanan, puno na sana ang mundo noon pa. At mula noong gabing iyon, muling lumitaw ang San Gabriel sa digital map sa ilang oras lamang sa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng madaling araw. Para sa sinumang sumusubok na hanapin ang mga coordinate nito, ang screen ng kanilang cellphone ay nagpapakita ng isang maikling mensahe. Hindi kailangan ng katarungan ang iyong saksi, ngunit magiging bahagi ka nito. Ilang taon pagkatapos, isang anthropology student ang nakatagpo ng isang maliit na aklat ng walang pangalan sa isang lumang aklatan. Ang aklat na iyon ay naglalaman ng mga lumang sulat kamay. Ngunit sa unang pahina ay malinaw na nakasulat ang huling patotoo mula sa San Gabriel. Binuksan niya ang pahina. Nang basahin niya ang unang pangungusap, lumamig ang hangin sa paligid niya. Namatay ang ilaw. Sa salamin ng bintana, ang refleksyon ng kanyang mukha ay naging 2. Mula sa likod ng refleksyon na iyon, mahinang bumulong ang boses. Maligayang pagdating sa kwento ng hindi gustong mamatay. Salamat sa mga kaibigan na pumindot na ng like at subscribe. Naway patuloy na bigyan kayo ng ala ng kalusugan, mahabang buhay, saganang biyaya at pagpapala sa inyong buhay.